Hi guys! Alam niyo ba kung ilang beses inulit ni Sara Duterte ang mga katagang I will forgo the opportunity to defend the OVP 2025 budget proposal by question and answer. I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. mga kaibigan, nung aking pinanood ng buo at aking binilang kung ilang beses niya sinabi ang kanyang kasagutan na ito. Guys, talaga namang nawindang ako dahil ito lang naman ay 37 times. Yes, mga guys. 3 and 7. 37 times. Ganyan siya katindi, mga kaibigan. Kung i-analyze natin, ang ganitong pag-uugali ay may kukumpara natin sa ugali ng isang bata na nagtatantrums. Yung bang batang kahit anong gawin mo ay talaga namang hindi napapacify hanggat hindi mo binibigay sa kanya ang kanyang gusto. Mga kaibigan, para sa isang 46 years old, vice-presidente at sinasabi na abogado, mukhang hindi normal ang ganitong klaseng pag-uugali. Para tuloy nakakapaniwala ay yung sinabi ng isang doktor na merong something talaga itong ating vice-presidente. Mga kaibigan, hindi natin alam kung totoo ba or hindi, pero siguro sa nakikita ko sa kanyang pag-uugali, malamang na kapag siya ay nagpa-check up, baka nga meron siyang mga disorder na sinasabi noong doktor na yan. Di ba mga kaibigan? Kasi sa totoo lang napakahirap i-sustain ng ganitong klaseng pag-uugali. Mula sa umpisa, mga kaibigan, ito ang sinasabi niya. We forgo or I forgo the opportunity to defend the OBP 2025 budget proposal by question and answer. I will leave it to the House of Representatives to decide on the 2025 budget. Ayun lang ang sinasabi niya. At pangalawa, mga kaibigan, itong On the issue of confidential funds, we have received audit actions regarding the confidential funds of the Office of the Vice President. We have submitted our responses and we assure our full cooperation with the ongoing audit. ng aking siyang binilang, mga kaibigan, ay pumapatak na nasa 15 times niyang sinabi. Pero mga guys may kaputol pa ng video na yun na hindi ko nabilang. Diba? So malamang sa malamang na mahigit sa 15 ang kanyang sinabi. So ulitin ko mga guys yung isa, yung I forgo the opportunity to defend the OBP 2025 budget, eto ay 37 times niyang sinabi. 37. At itong isa naman, on the issue of confidential funds, blah blah blah, ay binanggit naman niya or sinagot naman niya ng 15 times. Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, pinanood ko ng buo Napansin ko, mas marami pa siyang sagot na mga, yung pakikipagtalo, yung pang-ookray. At napansin ko mas mahaba pa yung sagot niya doon sa kanyang pambubuska. At sa kanyang pagpuna doon sa mga makabayan black. Sinabi rin niya yung tungkol kay Castro na si Castro daw ay isang child abuser at ito namang si Raul Manuel ay miyembro ng NPA. Mga kaibigan, wala naman yun sa budget hearing, di ba? So kung titingnan natin, bakit siya nakakapagsalita ng ganito? Kasi mga kaibigan, hindi niya kayang sagutin ang mga tanong sa kanya na mga valid naman. Napakaraming tanong sa kanya dito na valid tungkol sa mga program ng OVP, tungkol sa petsa na dapat lang i-confirm, at mga tanong na answerable by yes or no, pero hindi pa rin niya sinasagot. Etong dalawa lang na to talaga ang kanyang sinasabi. Yung mga sinabi ko kanina, yung I forgo the opportunity to defend blah blah blah, at itong on the issue of confidential funds blah blah blah, yan dalawa lang na yan ang paulit-ulit niyang sinasagot. Mga kaibigan, sa mahigit 3 oras, mahigit 3 oras na hearing ng OBP, yan lang ang kanyang sagot. At yung kanyang mga protesta, di ba? Yung mga sinasabi niya, mga side comment niya tungkol doon sa mga nagtatanong.
tungkol sa Makabayan Block. So ano ba to? Meron tayong isang vice presidente na ayaw ng accountability. Meron tayong isang pangalawang pinakamataas na leader ng ating bansa na ayaw matanong tungkol sa kanyang ginastos. Walang accountability. Ang gusto lang ay bigyan siya ng budget, pagkatapos huwag ka nang magtatanong. Mga kaibigan, the Filipino people deserve an answer kasi atin ito, galing ito sa buwis natin. Kung lahat ng mga public officials natin ay ganito, anong mangyayari sa ating bansa? Nakakatawa pa dahil panay ang sabi nila na kailangan daw tayo ay sumunod sa konstitusyon. Ang Marcos administration daw ngayon ay hindi na raw sumusunod sa batas. Nasa darkness daw tayo. Hello? Yung ginagawa mo pa nga lang hindi ka sumusunod sa batas at nilalabag mo ang konstitusyon ng Pilipinas. Nakita mo, ang Kongreso, binastos mo at hindi lang ang Kongreso ang binastos mo, kundi ang mamamayang Pilipino. Napapanood ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin, kung paano ka sumagot, kung paano mo binastos ang isang ahensya hindi marunong sumunod sa konstitusyon ng ating Vice Presidente. Dahil kung marunong siyang sumunod sa konstitusyon ng Pilipinas, dapat ay inaayos niya ang pagsagot dito sa mga kongresista dahil nakalagay yan sa konstitusyon ng ating bansa na ang mga kongresista ang may tinatawag na power of the purse. Diba? Sila mga kaibigan ang merong duty na magbusisi ng mga budget at kung magkano ba ang dapat nilang bitiwan, ang dapat nilang ibigay sa isang ahensya. Diba? So, mga guys, mabuti na rin ito dahil maaga pa ay nakita na natin kung anong kulay ng ating Vice Presidente. Na kapag siya ay nasusukol, ay ang kanyang sinasabi, siya daw ay pinupolitika at siya daw ay inaatake. Mga kaibigan, walang pag-aatake dito dahil ang mga issue ay mga legit na mga issue at mga issue na talagang siya ay nire-red flag ng COA, isang independent body na hindi po kayang impluensyahan ng executive branch. Kaya mga guys, ito ay kanyang defense mechanism na lang na kapag siya ay nasusukol, ay nagpapabiktim at naggagalit-galitan para hindi siya tanungin. Pero wa-effect mga kaibigan dahil hindi naman niya pwedeng takasan ang kanyang problema sa confidential funds. Kailangan niya itong sagutin at kapag hindi niya ito nasagot ngayon, sa susunod na mga budget hearing ay itatanong pa rin ito sa kanya.